Mabenta na ngayon sa Binondo sa Maynila ang iba't ibang pampaswerte at bilog na prutas bilang paghahanda sa pagdiriwang ng Chinese New Year bukas. Kung kamusta na ang mga bagay-bagay doon, alamin natin sa sentro ng balita ni Gab Villegas live. Angelique, nagsisimula na magtungo rito sa Binondo, Maynila ang ilan sa ating mga kababayan, hindi lamang para paghandaan ang pagdiriwang ng Chinese New Year, kundi para lalo pang makilala ang mayamang kasaysayan at kultura ng pinakaunang Chinatown sa mundo. Sa Ongpin ang grupo ni Jason para sa kanilang photo walk para sa Chinese New Year. Ayon pa sa photographer, palagi siya nagpupunta sa Binondo hindi lamang para makisaya sa Chinese New Year, kundi para kumuha rin ng magagandang litrato. Tanging hiling niya para sa sarili sa pagpasok ng Year of the Fire Horse. Good health lang. Mahal magkasakit eh. Mabenta ngayon papalapit ang Chinese New Year ang mga joss paper na may kulay ginto at silver. Gayon din ang iba pang mga items na kalimitang iniaalay sa mga kaluluwa at mga lucky charm. Ayon sa negosyanteng Chinoy na si Renato, batay sa Chinese culture tuwing sasapit ang Chinese New Year, nag-aalay sila tuwing umaga para sa kanilang mga ninuno at pagsapit naman ng hapon ay nag-aalay naman sila para sa mga kaluluwa. Pero sa mismong pagsapit ng Chinese New Year, dito na nag-aalay ang mga Chinese ng mga alay para sa mga Diyos. Bilang negosyante, inaasahan niya magiging maganda ang pasok ng Chinese New Year sa kanyang negosyo. Para sa akin, since businessman, siyempre, ang hope natin is sana next year maging maayos na ang natin, mga business. Sana medyo tahimik na, walang mga gulo. Kasi pagka nagkakagulo, na-affect din ang business eh. Hindi rin mawawala sa mga mabenta ngayon ang iba't ibang mga bracelet na nakaayon sa Chinese zodiac, ganyan din ang iba pang mga pampaswerte. Para naman sa mga mahilig sa pagkain, hindi pwedeng mawala ang mga bilog na prutas at mga malalagkit na pagkain tulad ng tikoy, pati rin ang iba pang Chinese food tulad ng hopia. Angelica, sa mga oras na ito ay nananatili pa rin bukas ang mga kalsada dito sa Binondo, maliban lang sa Binondo Intramuros Bridge na nagsara kaninang alas 3 na madaling araw. Mamayang alas 7 ng gabi ay isasara ang southbound lane ng Jones Bridge para bigyan daan ang pagdiriwang ng Chinese New Year mamayang gabi. At Angelica, para doon sa mga kalsada na magsasara dito sa Binondo, ay mangyari lamang na puntahan ang official Facebook page ng Manila Public Information Office at doon din nakalagay yung mga alternate routes na maaaring daanan ng mga motorista. At para dito sa mga magtutungo sa Binondo, ang sitwasyon ngayon ng daloy ng trapiko dito sa paligid ng Plaza Lorenzo Ruiz ay nakakadaan pa naman ang mga sasakyan, ngunit nakakaranas ng pagbagal ang ilang mga sasakyan. Dito rin sa kinatatayuan rin natin, Angelique, marami na yung mga nagtutungo rito sa Plaza Lorenzo Ruiz. Hindi lamang para mamili ng mga Lucky Charms, kundi para mamili na rin ng mga pagkain at syempre para mabusog at maging masaya ang kanilang pagsalubong sa Chinese New Year. Mamayang alas 10 ng gabi ay isasagawa ang drone at fireworks display sa Jones Bridge bilang pagsalubong sa Chinese New Year. Gab, sandali lang. Mananatili bang bukas ang mga tindahan buong gabi hanggang sa umaga, dire-diretso na hanggang sa Chinese New Year? Tingin ko, Angelique, sa pag-iikot din natin kanina, marahil ay magiging business hours, yung mananatili sa business hours yung mga negosyo dito sa paligid ng Binondo. Pero dito sa kinatatayuan natin sa Plaza Lorenzo Ruiz ay panigurado magiging bukas ang mga tindahan dito hanggang habang lumalalim ang gabi. At paniguradong nandito rin yung mga tindahan na nakabukas para magbenta ng mga pagkain sa mga magtutungo bilang pagsalubong rin sa Chinese New Year. Angelique. Okay, maraming salamat, Gab Villegas.